Mas pinaigting ng TDRO ang kampanya kontra kolorum na pampasaherong sasakyan sa Batangas City. Pagmumultahin din ang mga pampasaherong jeep at tricycle sa lungsod na wala pang permit ayon sa ahensya. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Itong inspeksyon ng mayor's permit sa mga pampasaherong jeep at tricycle sa lungsod ay tuwing October at December ng taon daw talaga. Pero para mabigyang pagkakataon yung mga hindi pa nakakapag-comply ay binigyan pa sila ng huling pagkakataon. Mahigit 5,000 pampasaherong jeep ang umiikot sa Batangas City kabilang na ang mga rutang Batangas City at Karatig-Bayan. Aabot naman sa mahigit 1,300 na pampasaherong tricycle ang nakarehistro sa tanggapan ng Transportation Development and Regulatory Office. Para matiyak na ligtas sakyan ng publiko ang mga ito, isinagawa ng TDRO ang inspeksyon sa mayor's permit at kaukulang dokumento ng mga sasakyan at driver. Bahagi rin ito ng mas pinaigting nilang kampanya kontra kolorum, lalo na sa mga tricycle. Ito ay huling bahagi na actually ng inspeksyon kasi ang ating inspeksyon ay sinasagawa ay nagsisimula tuwing buwan ng Oktubre hanggang Disyembre, and then January issuance po tayo ng ating mayor's permit. Batid daw ng jeepney driver na si Arnel ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mayor's permit, kaya inilaan niya ang kalahating araw sa pamamasada at ang kalahati sa inspeksyon ng kanyang sasakyan. Ay di para ho maayos ho ang papel, kahit bumiyahe wala akong katatakutan. Para po hindi sa oras. Para po pagka po oras ng hihuli, di meron po akong ipakikita agad sa TDRO. Bukod sa mga papeles, sinuri din kung tama ang nakalagay na ruta sa kanilang mga panel board at ang no smoking signages. Kapag pasado na sa inspeksyon, bibigyan sila ng TDRO ID kung saan nakalagay ang plate number at iba pang detalye ng sasakyan. Kailangan nila itong isabit sa harapan ng sasakyan para madaling makita ng mga pasahero at maaari nila itong picturean sakaling magkaroon ng aberya o violation ang mga driver. Nakalagay po dito yung contact number ng operator, yun po may-ari ng sasakyan. Maaari po silang makipag-ugnayan doon or personal na dumulog dito po sa tanggapan ng TDRO. Samantala, aminado ang TDRO na may mangilan-ngilan pa ring kolorum ng mga tricycle sa lungsod, kaya bilang solusyon, binuksan nila ang kanilang tanggapan para sa mga walang prangkisa. Kailangan nila magkaroon ng isang legal na terminal, isang private na lugar, hindi sila nasa karasada, and then yun pong ruta ay aaprobahan ng ating tanggapan kung saan lamang sila dapat mamasada. Isa pa rin po doon, nararapat lamang na yung kanilang mga sasakyan ay okay ang rehistro. Abiso ng TDRO sa publiko na huwag tangkilikin ang mga kolorum at sumakay lamang sa mga may prangkisa para na rin sa kanilang kaligtasan. Ayon sa TDRO, may kaukulang multa para sa mga walang permit at hindi magsasabit ng kanilang TDRO ID. Samantala, patuloy naman daw silang tumatanggap sa mga nais pang kumuha ng franchise sa tricycle para mabawasan ang mga kolorum. Sunod daw nilang i-regulate ang pamasahe para maiwasan ang overcharging. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.